mga dagkong balita karong adlaw sa One Mindanao. Through Christ our Lord. Amen. Mga deboto sa Poong Jesus Nazareno misalmot sa traslasyon sa kapistahan sa Black Nazarene Chapel sa Davao City. Kapin 13,000 ka mga deboto sa Poong Jesus Nazareno dagsa sa traslasyon sa Poon sa Cagayan de Oro City. Mga menor de edad nga gingong nagsimhot og solvent sa Davao City nakuhaan og video, usa na rescue. Usa patay, upat samdan human gipamusil sa wala pa mailing sospek ang mga sakay sa pick-up sa Cotabato City. Muabot sa 500,000 ka tawo ang ginalantaw nga mosalmot sa National Rally for Peace sa Iglesia ni Cristo sa Davao City karong Lunes, Enero 13. Ito ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Maayong hapon Mindanao, ako si Sara Hilomen Velasco. Gisalmutan sa mga Davaoenyong deboto ang traslasyon sa imahen sa Poong Jesus Nazareno sa Black Nazarene Chapel ug Our Lady of Peña Francia sa Davao City atol sa kapistahan niini karong adlaw. Ani report ni Argil Relator. Hearts of all those who believe. Through Christ our Lord. Amen. Alas 4:30 sa kadlawon, gihang gisugdan ang traslasyon sa imahen sa Poong Jesus Nazareno gikan sa Black Nazarene Chapel sa New Lanzona, Matina nga sakop sa San Pablo Parish sa Davao City. Kini agi pagsaulog sa ika-16 nga kapistahan sa maong kapilya. Gikan sa chapel, gisubay sa karo nga sakay ang imahen ang mga nagunang dalan sa Barangay Matina Aplaya o Barangay Matina Crossing. Bit-bit sa pipila ka mga deboto ang ilang imahen sab sa Poong Jesus Nazareno ug ang nakasinding kandila samtang naghalad og pag-ampo. Sama na lang ni ining mga deboto. Ay para tagaan ta sa Poon og mayong lawas o ato ang karir. So kada tuig ka naga-attend og traslasyon? Oh, taga-tuig. Unta nga maayong lawas ng tanan sa buong pamilya. Milungtad og 2 ka oras ang traslasyon. Alas 6 sa buntag na dihang nakabalik sa Black Nazarene Chapel ang imahen. Ang imahen sa Poong Jesus Nazareno usa ka replika sa anaa sa Quiapo sa Manila. Gisundan dayon kini sa usa ka santos nga misa. Taliwala sa kainit sa panahon, gitambungan sab sa mga deboto ang traslasyon sa imahen sa Poong Jesus Nazareno sugod alas 8 sa buntag gikan sa San Alfonso Maria de Ligori Parish sa Barangay Mandug paingon sa Our Lady of Peña Francia Chapel sa Barangay Tigato. Sumala pa nga ang imahen mao'y certified nga exact copy sa Poong Jesus Nazareno gikan sa Quiapo nga mao'y ikanapulo sa tibuok nasud. Kinisabang ikanapulo nga kapistahan sa Poong Nazareno sa maong kapilya. Gidayig pag-ayo ni Davao City Archbishop Romulo Valles ang hugot nga debosyon sa katawhan. Ang pagtan-aw sa imahen makapalig-on matud pa sa Kristohanong pagtuo. Happy Fiesta kanyang tanan. Viva Jesus Nazareno! Viva! Ang Santos nga Misa kay lagi ang nagapasaan sa krus sa imahen sa Jesus Nazareno, mauday ang krus na mao'y gilarawan sa Santos nga Misa. Gipasabot sab ni Archbishop Valles ang kamahinungdanon ug saktong pagparayag sa debosyon. Ang nindot na debosyon sa Jesus Nazareno mao ang pagsaulog nini sa Santos nga Eucharistia. Kini ang buhi nga larawan sa nindot ka imahen ni Jesus Nazareno. Eucharistic, pangmisag yun. Kauban si Melchor Awing sa kamera. Ako si Argil Relator. 1 Mindanao. Atong sayron ang dugang pang mga balita sa Mindanao. Bakaw ba nato si Efren Mamak live sa General Santos City. Efren. Salamat, Sara. Translasyon 2025 sa Cagayan de Oro City na imong malinawon ug malampuson. Libuan ka mga deboto midagsa gikan sa nagadayang parte sa Mindanao. Ano ang report ni Cyril Chavez.
Pasado alas 5 sa buntag, migawas gikan sa St. Agustin Metropolitan Cathedral ang puong Jesus Nazareno nga timailhan sa pagsugod sa Traslasyon 2025 sa Cagayan de Oro City. Gilayong miabante ang karo sa puon ug miagi sa Fernandez Street ug miliko sa Velez Street nga nag-unang dalan sa syudad. Tataw ang libo-libong deboto nga midagsa ug nagpakita sa ilang debosyon sa puon. Ang ubang deboto dala-dala ang ilang mga replika sa imahen sabay sa paghalad sa ilang mga pag-ampo. Ako na nga akong mga bliss sa iya ba. Ngayon nga good health, o pakahuman siya eskwela, o kalinas o pagpuyo. Magsinabtanay sila nga magsuon. Nga akong gihangyo sa Ginoo sa Senior Jesus Nazareno natuman gyud. So 15 years na may wala ginay palta. Nagkadugay, nagkadaghan sab ang mga deboto nga miapil sa traslasyon. Hantod nga nakaabot ang imahen sa CM Recto Avenue. Kita ang kapin kun kulang 13,000 ka mga deboto nga gikan pa sa nagkadayang lugar sa Mindanao. Pasado sa alas 7 sa buntag karon mga kapuso, hingpit nga naabot ang imahen sa puong itom nga Nazareno dinhi sa CM Recto Avenue sa Cagayan de Oro City. Kinina ang ulahing dalan nga pagaagian sa maong imahen antod nga mahatod ngadto sa Jesus of Nazarene Parish kung asa ipadayon ang pagsaulog sa iyang kapistahan. Gilayong sab gisulod sa mga ihos ang imahen sa Jesus Nazareno Parish, Archdiocesan Shrine of the Black Nazarene. Timaan nga nahuman na ang traslasyon. Dito as we look at it, very cooperative yung mga tao. At nagpapasalamat tayo sa very orderly na celebration itong translasyon. Matod sa City Disaster Risk Reduction Management Department sa LGU, wala sila'y narespondihan ng mga debotong nasakitan o nalipong sa gihimong traslasyon. Sa 8 ka mga medical aid stations atong gibutang sa along sa traslasyon nga rota, negative jud ta na respondihan nga mga bisag kani mga minor cases, fainting ganang mga kalipong wala. Kauban si Jaybert Pairat, Cyril Chavez. 1 Mindanao. Sa Davao City, nakuhaan og video ang pipila ka menor de edad nga nagsimhot matud pa og solvent. Samtang dunay pahimangno ang kapulisan, human nag-viral ang usa ka giingong drag race sa Turil, Davao City. Ano ang report ni John D. Esteban? Ayun! Patay! Dagat! Nanagan kini mga bata dihang miabot ang nakauniporme nga pulis. Nakaikya sila apan ang usa kanila na rescue kay wa kadagan. Ang nagtapok nga mga bata nakuhaan og video sa darang Bolton sa Davao City hapon adlaw Miyerkules, January 8. Sumala pa ang mga bata giingong gasimhot og solvent. Sumala sa Davao City Police Office, anaa pa sa kapulisan ang bata kay ginapaabot pa ang gidikanan niini. Una i-endorso sa City Social Welfare and Development Office. Nag-viral ang video online nga gipost sa Davao Idiot Drivers Facebook page. Sa mga matud pa, nag-drag race sa Binugaw Turil District sa Davao City. Ginaila na sa kapulisan ang mga nalambigit. Samtang auhag sa kapulisan sa publiko nga dapat kung naa sila yung mga monitor pod ma'am, mag-report dayon sa ato mga station commanders. Dili na nato paaboton pa nga naay mga mahitabo. Magtapok pa lang gani ang mga motor, report na mo. Ayaw na mo report nga nag-start na og drag race. John D. Esteban, 1 Mindanao. Usa ka pulis ang patay, human matud pa naunay sa iyang service firearm samtang nag-duty sa Aviation Security Unit Region 10 sa Lagindingan Airport sa Misamis Oriental. Nakaalerto si James Paulo Yap. Dead on the spot ang usa ka pulis, Chief Master Sergeant, nga nakadestino sa Aviation Security Unit 10 sa Lagindingan Airport sa Barangay Muog, Lagindingan, Misamis Oriental. Human aksidente matud pa niining napusilan ang kaugalingon gamit ang iyang service firearm. Sumala sa kaubanan sa maong pulis nga samtang naka-duty sila, nakurat na lamang sila. Adunay nadungog nga buto sa pusil. May paingon kani sa kung asa ang location sa maong PNCO ug dito nakita na lang niya nga nahagba ang maong PNCO and anapod ang ihang armas ug ihang motorsiklo nga abay kaniya. Ang biktima nakaangkon og samad pinusilan sa iyang ulo, hinungdan sa iyang kamatayon. Sa karon, napahiluna na pateng lawas niini sa ilang balay sa poblasyon Lagindingan.
Nagpaabot sabog pasubo ang Pro 10 sa kabanay sa maong pulis. Dako nga butang nga ma-refresh nato sila on the proper handling sa ato ang mga firearms. Aduna kita ginatawag na firearms proficiency na mga training. Dako kana nga butang nga dili gayud ma-accidental sa ato ang mga kapulisan na paggamit sa ilahang mga armas. Ako si James Paulo Yap. 1 Mindanao. May pasaka na og kaso ang kapulisan sa nagpa-fireworks display sa Bangkal, Davao City niadtong pagsugat sa bag-ong tuig. Gikasuhan na ang negosyante nga taga Placer, Poblasyon, Surigao del Norte nga maoy nagpa-fireworks display sa NHA Bangkal, Davao City sa pagsugat sa bagong tuig base sa investigasyon sa Talomo PNP. Ang kaso gipasaka pinaagi sa regular filing sa City Prosecutor's Office sa paglapas sa City Ordinance No. 060-02 Series of 2002 o Republic Act 7183. Gingong nagpa-fireworks display ang mga negosyante taliwala sa firecracker ban sa syudad ug bisan gisite na sa usa sa mga nakakita. Daan ang giingon ni Public Safety and Security Office Head Angel Sumagaysay nga idusok gayud ang kaso sa misupak aron masampulan ug dili pamarisan. Ito ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Libuan ka mga tao ang ginalantaw sa otoridad nga musalmot sa National Rally for Peace nga ipahigayon sa Davao City karong Lunes, January 13. Atong saro ng detalye niini sa live report ni Jandy Esteban. Jandy. Sara, gibara-bana ang moabot sa 500,000 ang musalmot sa dakong rally karong January 13 Lunes. Ang otoridad gipangandaman na ang maong kalihukan. Gibara-bana ang anaa sa 300,000 ngadto sa 500,000 ka miyembro sa religious group nga Iglesia ni Cristo ang musalmot sa National Peace Rally sa Davao City karong Lunes, Enero 13. Sa kadaghan sa ginalantaw nga musalmot sa maong kalihukan, ang Davao City Police Office nangandam na sa sobra 2,000 ka pulis nga i-deploy. Expected pa pud na nga dili lang 300,000 ma'am, so naapay mga pipila pod nga dili mga INC nga willing pud mag-join for the prayer rally ma'am no. 100% ma'am ang support sa rally sa INC sa Davao City Police Office ma'am. Subay sa mong rally, daghang karsada ang ipasirado. Ang road closure aprobado na sa Davao City Council. Sa gipagulang traffic plan sa City Transport and Traffic Management Office, sugod alas 8 sa buntag, hangtod sa matapos ang kalihukan sa January 13, Lunes, ipasara ang San Pedro Street, corner CM Recto Avenue, pa-corner Quirino Avenue. CM Recto Avenue, corner San Pedro Street, pa-corner Rojas Avenue. Pelayo Street, corner Palma Hill Street, pa-corner Pichon Street. Inigo Street, corner Bonifacio Street, pa-corner Pichon Street. Sibanggoy Street, Ponciano Rotonda, pa-corner San Pedro Street. Rizal Street, corner CM Recto Avenue, paingon Pelayo Street. Bonifacio Street, corner CM Recto Avenue, paingonog corner Pelayo Street. Palma Hill Street, corner CM Recto Avenue, paingon corner Pelayo Street. Bolton Street, corner Bonifacio Street, paingon corner Pichon Street. Ug sa City Hall Drive, ipasirado sa. Tanan nga napulo nga akong gi-mention, nga kalsada is no parking ni siya. Nga naman, tungod kay sa security reason. Doon na say hangyo ang CTTMO ngadto sa mga naay transaksyon o tuyo sa mga establishmento nga nahimutang sa mga nasangpit nga mga dalan sa mismong adlaw sa rally. Basig pwede na to, ma-advance, no? Napaman, Huwebes o Biyernes. Then pagkamandi, kung pwede lang Tuesday na to ikuan. Tungod kay, wa may problema kung matuta, pero ipahibalaw na nakudaan, na doon na dyan tayo build up. Samtang dunay mga gitagana nga alternatibong ruta, ilabi na ngadto sa mga pampublikong sakyanan.
Sara, base sa gipagulang Proclamation number 1, Series of 2025 sa Davao City LGU, suspendido ang face-to-face classes sa tanang level sa private ug public schools karong January 13 Lunes, ug gimanduan nga magpatuman og skeleton workforce arrangement ang tanang national ug local government agencies, lakip ang mga GOCC o kini mga government-owned controlled corporations. Kini aron matud pa nga masiguro ang public order, ang kaluwasan ug convenience sa mga Davaoenyo, ilabi pa nga daghan kaayong karsada ang ipasira anang adlaw. Sara. Okay, daghang salamat, John D. Esteban. Usa patay samtang upat ang samdan human gipaarakan sa sospek ang usa ka pick-up sa Cotabato City. Ang pagpamusil sa pool sa CCTV. Ani ang detalye. Makita ni ining kuha sa CCTV ang normal nga dagan sa mga sakyanan sa Sinsuat Avenue, Barangay Rosary Heights 10, Cotabato City, pasado alas 2 sa hapon adlawng Miyerkules. Taod-taod, makita kining itom nga pick-up nga dunay mga sakay sa likod. Human sa pipila ka segundo, dunay lalaki nga nakapula ang t-shirt ug nakakalo nga midagan padulong sa pick-up. Dihang nakatabok sa intersection ang pick-up, namusil kini sa kilid sa sakyanan dayon sibat. Nag-iyahay sab ug ambak ang mga sakay sa likod sa maong sakyanan. Makita sab ang paspas nga pag-ikya sa sospek. Sa laing kuha sa CCTV, human ang pagpamusil sa sospek, makita ang pagdaga niini sa likod sa usa ka establishmento kung asa makita ang ubang mga sakyanan nga nakaparada. Dayon dali kining miangkas sa usa ka motorsiklo nga dunay driver nga nagulat, dayon sibat. Sa maong pagpamusil, dead on the spot ang 25 anyos nga driver nga giila nga si Ahmad Canapia Uto, gumikan sa mga igo sa bala sa lawas. Residente kini sa Sultan sa Barongis, Maguindanao del Sur. Samdan sab ang laing upat ka mga sakay sa maong sakyanan. Sa maong ihap, duha niini mga brigade commander sa 105th Base 15 ug 16th Brigade of Moro Islamic and Liberation Front kon MILF nga taga Sultan sa Barongis, Maguindanao del Sur, gumikan sab sa mga igo sa bala sa lawas. Samdan sab ang usa ka 61 anyos nga lalaking sakay human naigo sa bala sa pusil ang tuo nga bukto niini. Samtang nakaangkon sab og bunog sa tuo nga braso, ang laing usa ka lalaki nga sakay sab gumikan sa buak nga bildo sa sakyanan. Gilayon silang ipatambalan sa ospital. Sa inisyal nga investigasyon sa PNP, migula nga personal grudge ang motibo sa pagpamusil. Sa initial na investigation po ay believed to be a personal grudge po, sir. Anyway, nagkakaroon naman po ng mas malalimang investigation tungkol po sa incident niyan, sir. Ang suspect sa maong pagpamusil, positibo kunong nailhan sa mga witness nga matud pa nag-edad og 33 anyos. Padayon pa ang hot pursuit operation sa PNP batok sa suspect. So mayroon man pong nakasaksi sa nangyaring incident, maaari pong makipag-ugnayan sa ating Cotabato City Police Office o sa kahit ano pa mga law enforcement agency natin. Efren Mamak, One Mindanao. Laing mangilngig nga disgrasya na sab ang naitabo sa Davao City diin patay ang mag-inahan samtang kritikal ang amahan ato sa panagbangga sa motor ug van. Sumala sa Traffic Enforcement Unit, 7 na ang natalang namatay sulod lang sa unom ka adlaw sa pagsulod pa lang sa tuig. Ani ang report ni Argil Relator. Dead on the spot ang 19 anyos nga inahan ug usa ka tuig nga lalaking anak niini. Human na disgrasya ang gisakyan nilang motorsiklo nga gimaneho sa ilang 22 anyos nga padre de pamilya. Kinsa critical sab ang kahimtang karon sa ospital. Nahitabo ang disgrasya sa purok 18 Lagdek, Barangay Marilog Proper, Davao City, alas 6:30 Miyerkules sa gabi. Sa investigasyon sa kapulisan, parehong gilatas sa duha ka sakyanan ang Davao-Bukidnon Highway diin misubay sa inner lane padulong sa Davao City ang motorsiklo, samtang anaa sa pikas lane padulong sa Bukidnon ang van. Apan pag-abot sa pakurbadang bahin sa dalan, sumala sa van driver, nangilog matud pa og lane ang motorsiklong gisakyan sa mga biktima sa lane sa van nga may resulta sa panagbangga sa duha ka sakyanan. Nasayran sab magikan matud pa nag-inom ang nagmaneho sa motor. Nagkasinabot na matud pa sa barangay ang duha ka partido nga abagahon sa van driver ang tanang galastuhon sa pagpalubong sa mga biktima o galastuhon sa ospital.
Sa tala sa kapulisan, sa unang 6 kaadlaw pa lang sa tuig 2025, 7 na ang natalang namatay sa disgrasya sa Davao City. Diin 40 na ka mga aksidente sa dalan ang nahitabo. Remind nato mga drivers nga atong irespeto ang ato ang speed limit diri sa ato ang syudad sa Davao. Dili na to kailangan nga kung makita og mga traffic enforcement unit diha na sila mo minor sir no. Sila pagpadagan sila mga sakyanan. Nasuta sa otoridad nga human error o problema sa driver sa pagmaneho ang hinungdan sa disgrasya. So ang problema gid diri sir is ang mga driver dapat disiplinado and then dili dapat nakainom kung mag-drive kay naatay mga nakuan diri sa mga drivers nga nakainom sila mo nang nakadisgrasya diha sa mga kalsada and ang worst diha is naay mamatay nga mga pasahero nila. So Ang pinaka number 1 gyud sa tanan, tama to siya, human error. Human error, hubog, niinom og tambal, katulgon, mo drive pa gyud. Unya, minimal na kay ng kuan kanang kanang mechanical error sa mga sakyanan o kanang road nga mga daot nga sakyanan. Minimal kay na siya, pila lang na siya ka porsyento. But almost 95% is human error. Gimanduan na matud pa ang Traffic Enforcement Unit nga hugot nga i-monitor ang highways, labi na coastal road nga ubay-ubay na sab ang natalang aksidente. Kauban si Melchor Awing sa kamera. Ako si Orgil Relator. 1 Mindanao. Duha ka patayng lawas sa tawo nga dunay sama dinunggaban nga ang napalgan nga gilubong sa usa ka bakanting luna sa Malapatan, Sarangani. Usa ka lalaki ug usa ka babae ang mga patayng lawas nga nakalutan sa otoridad sa usa ka bakanting luna nga tapad sa usa ka abandonadong balay sa barangay Lon Padido, Malapatan, Sarangani pasado alas 2 sa hapon adlawng Miyerkules. Halos wala na kini mga tapot sa lawas. Ang lalaki nagsulod na lang og underwear. Doon na kini tato nga hulagway sa tigre sa wala nga abaga niini. Samtang ang babae mubo ang buhok ug dunay nakasulat nga tato nga cherry and chikay sa wala nga bukton. Doon na sab kini tato nga daw bola sa tuo nga paa. Matod sa kapulisan matod sa Malapatan Police, ang maong mga patayng lawas doon na say mga sama dinunggaban sa lawas. Gidala na kini sa usa ka punerarya sa maong lungsod. Padayon ang investigasyon sa otoridad sa pag-ila sa mga biktima, laki pagpangita kung kinsa ang responsable sa krimen. Ito ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Arestado ang duha ka high-value target suma nakuhaan og kapin 3 million pesos nga kantidad sa gingong shabu sa Cotabato City. Sa pagpanguna sa PDEA BARM, kauban ang kapulisan sa Lanao del Sur, Cotabato City, dakpan ang duha ka sospek nga gilang sila alias Ting ug alias Saima nga mga residente sa Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte atud sa bypass operation sa Poblacion 5, Cotabato City adlaw Miyerkules. Nakuhaan ang mga dinakpan og anaa sa 500 grams o gibana-bana nga nasa 3.4 million pesos sa gingong shabu, duha ka cellphone ug personal nga gamit. Sumala sa otoridad, naglihok ang mga sospek sa Cotabato City ug kasikbit nga lugar sa Maguindanao. Pasakan og kasong paglapas sa Republic Act 9165 ug Comprehensive Dangerous Drugs Act ang mga sospek nga wala na mihatag og pahayag. Magpadayon karong tuiga ang payout sa annual cash subsidy alang sa mga senior citizens sa Davao City. Sa impormasyong nakuha sa GMA Superradyo Davao gikan sa City Social Welfare and Development Office, dunay schedule sa payout sa Barangay Ubalde ug Tomas Monteverde ug sa Agdao District ug sa Barangay Baguio proper Kaganina. Ugma Enero 10, dunay schedule sa Barangay Arcastillo ug Barangay Agdao proper ug sa Barangay Magsaysay, Marilog District. Sa Enero 11 sa Barangay Governor Duterte ug Leon Garcia sa Agdao District ug Barangay Panakan, Bunawan District. Una nang ipasabot sa CSWDO nga ang wala nahatang nga ayuda alang sa 2024 ipadayon sa pag-apod-apod karong tuiga. Gihangyo ang mga benepisyaryo nga mutuman sa schedule sa payout. Mamahimo usab nga magbilin og authorization letter aron ipakuha ang subsidiya ilabi na kung maglisod na ang senior citizen sa paglakaw. Ilawom sa ordinansa sa Davao City ang tanang nag-edad og 60 anyos pataas og residente sa syudad, mamahimo makadawat og 1,500 pesos nga subsidiya matag tuig, doon na may pensyon o wala. Nagtuo ang Davao City Council nga dili na kinahanglan amyendahan ang firecracker ban ordinance sa syudad.
Luyo sa mga giingong misupak sa firecracker ban sa Davao City ni atong pagsaulog sa bagong tuig sa pakiginabi sa GMA Super Radio Davao kang Majority Floor Leader Councilor Jesus Zobrado III, nakita niini nga sakto na ug dili na kinahanglan nga dugangan ang penalty sa mga mula pa sa firecracker ban ordinance sa syudad. Base sa City Ordinance 060-02 o ang Firecracker Ban Ordinance, ang first offense dunay multa nga 1,000 pesos o pagkapriso sulod sa 20 hangtod 30 ka adlaw. Second offense, 3,000 pesos o pagkapriso sulod sa usahang tud 3 ka bulan. Samtang third offense, dunay multa nga 5,000 pesos o pagkapriso sulod sa 3 ka bulan hangtod 6 ka bulan. Nakatakdang operahan ang 2 anyos nga batang babae kinsa nalapnos human masunog ang gisakyang motorsiklo sa New Bataan, Davao de Oro niadtong Enero 2. Sumala ni Giovanni Paraiso uyaan sa biktima atol sa pagiginabi sa GMA Super Radio Davao padayong ginaobserbahan sa burn center sa Southern Philippines Medical Center dinhi sa Davao City ang 2 anyos nga batang babae kinsa nakahiagom og second-degree burn sa lawas ug naong. Apan posibleng putlon ang usa ka tiil sa bata ug mga tudlo sa kamot niini tungod sa niaguman nga paso. Una na sab na sayran nga nalakip sa napaso sa maong panghitabo ang amahan sa bata. Apan anaa na matud pa kini sa maayong kondisyon. Nanawagan sa bangkabanay sa bata og dugang tabang pinansyal ilabi na nga dako ang ilang bayronon sa ospital. Kay nung duman nga Enero 2, misilaob ang gisakyang motor sa mga biktima nga gikan sa bakasyon sa Mati City. Migula sab sa investigasyon sa Bureau of Fire Protection nga electrical malfunction ang hinungdan sa pagkasunog sa motorsiklo. Nagpahigayon og field inspection ang Davao City Police Office Internal Affairs Service sa ilang mga ginsakpan. Usa sa gilantaw kung nagagamit ba og cellphone ang mga police personnel samtang nag-duty. Ani report ni John D. Esteban. Naabtan sa GMA Regional TV 1 Mindanao nga nagunay og inspeksyon si Davao City Police Office Internal Affairs Service Superintendent Police Colonel Romel Gulies. Adlaw Huwebes, January 9 sa Sangguniang Panlungsod. Giisa-isa niini og adto ang mga area nga dunay on-duty police. Atol sa inspeksyon, ginalantaw kung ang mga naka-duty nga police nagsulo ba og proper uniform ug wala ga cellphone samtang nag-duty. Tamang bihis nila, check namin na dapat formal sila at saka according sa instruction ng Chief PNP, bawal mag-cellphone. Yun, unang-una yun, bawal mag-cellphone habang nag-duty. Para matingnan talaga ang security and safety ng mamamayan. Nato, bawal sila mag-lakaw nga walay biyaan ng isa rin mabilin. Ang maong inspeksyon, regular nga ginapahigayon sa IAS. Aron masiguro nga nagtrabaho sa sakto ang mga sakop. Dungan sa inspeksyon ang pagpahimangno sa kapulisan nga mamahimong alerto kanunay, labi na kung dunay mga dagkong kalihukan o dagsa ang tao aron masiguro ang kaluwasan sa tanan. Rest assured, pag na-violation natong kapulisan, kami sa Internal Affairs Service mag-conduct og investigation to the extent nga madisiplina nato sila. Kauban, si Jojo Solarte sa kamera. John D. Esteban, 1 Mindanao. Mao katong muling balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kini makita pag-usab pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisitahang among official YouTube channel ug i-click ang subscribe button para sa pinakauling balita. Daghang salamat sa atong mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamo ug sa atong mga kapuso abroad. Padayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV, Local News Matters. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao, tibok pwersa para sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pagserbisyo sa nasod.